DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Magsisimula na ngayong araw ang 70 araw na campaign period para sa 65 senatorial aspirants. Ngayon na pala. At 155 party list organizations. Ngayon na pala. Ngayon na pala yan. At ito ay matatapos sa May 10, 2 araw bago ang midterm elections. At dahil po dyan ay magsisimula na rin ang panahon ng kampanya sa mga lokal na posisyon, kabilang ang mga kinatawan ng distrito sa Kamara sa March 28 at magtatapos naman sa Mayo 10. Kasabay ng campaign period ay umarangkada na rin ang Oplan Baklas ng COMELEC. At target po nitong tanggalin ang mga campaign material sa ipinagbabawal na lugar. Sa panig ng PNP, magtatalaga ito ng karagdagang puwersa sa mga high-risk areas upang matiyak ang seguridad ng mga kandidato sa May 12 elections. Isyu ng bayan. Isyu ng kabayan. Dos por Dos. Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Grabe, ang daming excited ngayon. Dami na namang magkakatrabaho ng ewan ko na lang, pagka sobrang tamad ka na lang pag wala kang nakuha ang trabaho sa panahon ng kampanya na to. Totoo yan. Hindi pa natin pinag-uusapan kung saan panig ka. Pero talagang ano yan eh. Itong eleksyon ay isang aktibidad na may isang economic activity na nagkakapagpaangat Nakakalikaan ng trabaho, sa ekonomiya. nakapagpapaangat ng ekonomiya. Oo. Lumalabas kasi ang pera Yan. ng mga kandidato. Hindi lang natin alam kung kaninong pera talaga yun. At saan galing yun? Saan galing yun. Pero ang importante doon ay maraming perang lumalabas sa ekonomiya. Maraming may trabaho. Halimbawa lang kumbatsero sa pagpapakain lang. Oo. Ang daming, Ayan, totoo yan. ang daming pwedeng maging tagaluto. Oo. Ang daming pwedeng maging assistant sa pagluluto o sa kusina. Yan. Sa pagkain pa lang yan, ha? Pagkain. Maaaring kumuha ng mga bagong mga katuwang sa pagpapackage ng niluto. Yan. At syempre, pagdi-deliver kung saan gagawin ang mga campaign Yung sorties. logistics yan. Oo. Talaga Nakita nyo naman. na po, doon pa lang sa Doon pa lang. pagkain yun, ha? Pagkain pa lang yan.
Oo. Hindi pa natin pinag-uusapan yung campaign materials. Campaign materials, alam nyo naman, t-shirt. Yan, oh. Yung nagpiprenta ng t-shirt. Aha. Actually, hindi imprente. Ganun lang yan Oh, tinatatak lang. Tinatatakan lang yan kaya yung iba naman kumbatsero, yung mga gumagawa ng iba pang mga materials, iba, pamepay. Yan, kasama yan. Oo. Mga election paraphernalia na yan. Oo, yung mga wristband, kung ayan, ano-ano, wristband. sombrero. Yan, di ba? Bagamat marami dyan kumbatsero, nabalitaan mo na siguro, ini-import. Imported. Sa ibang bansa pa pala China. ipinapaprint yan. Karamihan made in China. Tanong mo si Jelom Tang. Sa Taiwan naman, ipinapagawa yung ibang campaign materials Aba. nung araw. Nung araw, ewan ko ngayon. Pagkatapos meron pa tayo, siyempre, hindi mawawala ito. Yung binasa natin kanina, yung magkakabit ng mga campaign posters sa mga tamang kabitan. Mga tama. Ang totoo nun, marami din nagkakabit. Sa maling kabitan, nakakasweldo rin. Kumikita rin. Kumikita rin. Ito yung tinatawag nating seasonal. Mga seasonal na trabaho. Hindi lang yan, pati baka sabihin nyo yung mga wala naman lang pera ang nakikinabang kapag eleksyon. Hindi. Yung mga may sasakyan. Yung mga may maraming sasakyan. Nagpaparenta yan dahil karamihan yan itong kapag ganitong kampanya kailangan ng maraming sasakyan. Sa kumbatsero, nabanggit ko yung nagkakabit, yung nagbabaklas, meron din. Halimbawa, yung tauhan ng incumbent na mayor. Tapos nakita niya, nagkabit sa magandang pwesto yung kalaban niya, pababaklas niya yun. May sweldo rin yun. May sweldo Tagabaklas na yun. Tagabaklas kahit na hindi naman dapat baklasin. Kasi hindi daw dapat makita ang mukha ng kanyang kalaban doon sa magagandang pwesto sa lungsod. At siyempre, kumbatsero, yung campaign sorties, yung nagtatayo na entablado. Yung nasa sound system. Sound system, sa lights. Na-imagine nyo po ba? Kaya sabi ko nga kapag ka ikaw ay nawalan ng trabaho ngayong panahon na to, tamad ka. talaga namang ikaw na yung walang karapatang kumain. Ayun. Kahit libre pa yung pagkain. Kumusta po kayo mga kandidato namin? Ready na ba kayo? Kailangan ay ready na ang inyong katawan, especially inyong kalusugan? Ngayon na ba ang mga proclamation rallies na magaganap? Ang proclamation rally kumbatsero ng Alyansa, ito po yung administration bets ay dyan po sa Lawag, Ilocos Norte gagawin. Naman At ang balita natin ay so far 21 po na mga campaign sorties na ang hinihiling ng Malacanang na makasama ang lahat ng mga 12 kandidatong to, including Senator Amy Marcos, sapagkat yung 21 na yon ay sasama doon ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, tinan mo na. Mukhang narinig ko kanina si Senator Amy kausap ni Kuya Angelo. Mukhang papunta na Papunta na sa Lawag. Papunta na ng Ilocos. Yun ang maganda. Sa bagay, pag hindi siya pumunta doon, baka magtampo mga Ilocano. Talaga? Wise Datoy! Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Nakita mo ba yung survey? Ano ba doon? Yung survey ng mga politiko kandidato o survey sa ayuda? Pareho. Pareho ko nakita. pareho pala nakita. Siguro unahin muna natin yung Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Teka muna nga pala, hindi man lang tayo nakumbida ni Ninong RD Dong Tolentino. Nag-birthday pala nung Sabado. Ito naman talagang tinanggal nyo dun sa Viber yung birthday nyo para hindi namin maalala. Sabi siguro tingnan ko nga itong inaanak ko ito kung ako yung maaalala. Ayun nga. Tinanggal nyo, isip-isipin nyo. Nung pa naman yung kinukwento ko sa iyo kung batsero na ako tinatrangkaso. Happy birthday po. RD Dong Tolentino. Happy birthday. Wala ba tayo dyan? Huli man daw at magaling. Wala ba tayo dyan? Doon po sa mga nagmamahal, mga kaibigan ni RD Dong Tolentino, pwede nyo pang ihabol ang inyong mga regalo at kung hindi nyo po siya mahagilap, sa akin nyo na ipadala. Ayan. Opo. Si Engineer Tony Nanggel naman, sa 14 ang birthday niya. Siyempre, alam mo naman, yan si
Boy. Engineer Tony Nanggel. Ayan, Lover Boy. Lover Boy. Valentine's Day. Valentine's Day. Birthday. Ka-birthday niya si Senator Juan Ponce Enrile. Siya ipinanganak 2 days after February 12. Talaga naman at ka-birthday din niya si ating Chris Aquino. Ito, binabanggit natin kumbachero, yung survey to mga numero to. Una-una, kayo ba'y naniniwala sa survey? Yung mga kababayan nasa inyo natin? lang yan eh. Nasa inyo lang yan eh. Kasi marami tayong mga kababayan na pag tinanong mo, naniniwala ka ba sa survey? Hindi. Hindi ako naniniwala sa survey. Pero kapag ka naman nagdidesisyon, tinitingnan yung survey. Sino ba yung siguradong mananalo dito? At ba't ba tayo tataya pa sa siguradong talo? Totoo yun. Ang tawag yata doon bandwagon mentality. Ayun, kaya nga may nakakwentuhan ako kung batsero na ganun daw ang ginagawa ng iba. Talagang nagbabayad. Ha? Sabi ko, totoo ba yan? Tanong ko nga, totoo ba yan? Nababayaran ba yung mga survey na yan? Sabi nung ang tanong ko pala, Oo! Sumagot ka agad ng ganun. Hindi pa tapos yung tanong ko eh. Pambihira. Talagang masyadong At kahit, may bubog. May bubog. Meron. May hugot. May hugot. Kahit nga daw nangunguna ka o kasama ka sa halimbawa top 12. Top 12. Ilalaglag ka. Pag Ganun. hindi ka nagbayad. Pag hindi ka nagbayad, kahit na yung sa totoong buhay, pasok ka talaga sa survey. Ilalaglag ka. Ay, pag hindi ka nagbayad. Grabe naman yan. Kaya ang ginagawa daw nung iba, ng ibang ito kwan lang naman ito kwento lang ng sa isang atin. experience ng isang may karanasan. Yung iba daw ang ginagawa nakiki yung lahat na ng lahat nung karanasan niya na yan. Ang sabi po nung isang tao na minsan ay nakasubo. Ay, nako. Magpa-survey sa kanyang hangarin na maglingkod sa bayan. Dahil siya ay mulat-mula pa, pagkabata, ang hangarin niya ay makapaglingkod, tumulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Ano nga ba nangyari? Ayun, nung unang nagbayad siya, ang taas niya. Hindi man pumasok sa top 12. Nagulat nga siya. On a striking distance. Nung sumunod na hindi na nagbayad, kung pareho tayo ng tinutukoy, number 18 siya. 18. Number 18 siya. Ano yun? Kapag pag malayo pa eleksyon eh. Months before the campaign period pa. Mga October lumabas yung survey. Ang ganda nun. Ganda. Isipin mo, meron kang konting buwelo na dun eh. Di ba? May puunang ka na eh. Pagkatapos, nung hindi na siya magbayad at itong paglabas ng mga survey, nitong mga papalapit na ang kampanya, wala na. Hindi lang siya basta hindi nawala sa Magic 15 o Magic 18, sabihin natin. Nawala na talaga sa listahan ng sinosurvey. Nawala sa listahan ng sinosurvey. Ang matindi nun, parang ipinamukha pa sa kanya. Parang tinapakan siya sa mukha kung batyero eh. Ipinamukha sa kanya na kung hindi ka nagbayad, wala ka talaga. Alam niyo yung nangyari? Yung nagbayad na yun, mga kababayan, na tinutukoy ni Kumbatsero, ay nandun sa page 2, nasa page 2 at talon-talo pa siya nung mga tayo mismo hindi natin kilalang kandidato. Talagang ipinamukha sa kanya. Talagang ipinagduldulan. Grabe. Pinagdikdikan eh. Grabe yung inabot na to. Kaya yan leksyon din doon sa ibang mga kandidato. Kaya ang ginawa nila, lalo na yung mga may pera, bayad na ng bayad. Hindi lang bayad ng bayad sa isang survey. Lahat ng survey. Grabe. Kasi para mapakita na consistent, pumapasok siya. Dahil sa paniwala niya na ang mga Pilipino naman, ang mga botante, pag napaniwalang pasok ka lagi o nangunguna ka, kasama ka sa top 12 o top 10, iboboto ka na. Ganun. Yun. Kaya yun ang paniwala. Nakakalungkot yun. Isipin mo, hindi pa nga eleksyon, lumulura ka na ng pera. Talaga. Ay, nako.
Di ba kayo Buhay. na di ba Buhay, kayo, hindi ba kayo Pilipino. nalulungkot? Buhay Pilipino. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Binabati pala natin ng happy birthday si Raycat, Mayor Raycat. Mayor Happy Raycat. birthday. Aha. Wala ba tayong wag muna kayong mga ngampanya ha, yung mga local ha. Oo. Bawal pa kayo ha. Kunwari Wala. bawal. Kunwari Oo. bawal. Ka-birthday pala ni Mayor Raycat si Bok Leo Laroya, ang Aba. dating Coast Guard commandant Ayan. ng PMA Maringal Class of 1988. Bossing Bok Leo Laroya, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. At tawag ka na raw magpapabili ng almusal, Mother, sapagkat si Reyna Dar magpapa-birthday daw. Aba, Ngayong araw na to. tingnan mo Birthday nga pala naman. ni Reyna Dar. At tinan mo nga naman, si Ray. Parang Ray. Paring Ray. Sa mga taga Subic, yung mga nag-aanan yan daw sa Subic. Wag na raw kayong bumili ng almusal. Siya na raw bahala sa Yan inyo. ang bahala. At birthday din ng anak ni Mother. Ibig sabihin, kung anak ni Mother, son ni Mother. Mother and son. Si J.R. Cabral. Happy Cabral. birthday! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x4. Ano pa yung sinasabi mo? Isang maikli lang bago tayo mag-commercial. Kung batyero, yung isang survey pa. Yung isang survey. Survey tungkol naman sa mga ayuda. Ayuda. Ayan, survey sa 4Ps. Sinorvey po yung tungkol sa AIX. AIX, tupad, tsaka yung AKAP. Ayan, oo. Tinanong daw ho ang mga Pilipino, okay ba sa inyo yan? Nakakatulong ba sa inyo yan? Nag-improve ba ang inyong buhay? Ano sagot? Ang sagot po ng mga na-survey, oo! Maniwala kayo. Napapaigtan siguro si Direk Daryl Yap. Malapep si Palomang sinagot ng mga na-survey. Ang tanong na kung sila nga'y nakikinabang o sila'y pabor na ipagpatuloy yung pagbibigay ng mga ayudang yan. 80% kumbatsero, 82 and 81%. Maniwala kayo. Taas, ha? Oo. In fairness, ha? Ang tanong kasi ganito. In your opinion, Sa inyong opinion, does this form of assistance ito bang mga paraan ng pagtulong na ito improve ay nagpabuti or worsen o nagpalala the financial stability of Filipinos sa kalagayang pinansyal ng mga Pilipino belonging to the lower social class in our society? na may kinalaman sa mga nasa ibaba ng laylayan ng lipunan? Laylayan. So 82% ang nagsabing nag-improve. Oo. Aba. So, Tingnan mo na yan, ha? tuwan-tuwa yung mga proponent nito na namumura nung nakaraan na sinasabing Oo. ayuda republic na ang Pilipinas. Oo. Oh, kasi 82%, 82%. Overwhelming majority to ng mga Pilipino. Oh. Talaga. Doon sa Itong, 4Ps. yung unang tanong natin, binanggit natin na yon ay sa 4Ps, ano? 4Ps. Yung tupad, ganun din ang tanong. Sa tupad. The Tupad program, in your opinion, Sa iyong opinion, does this program ang programa bang ito benefit the overall well-being ay nagbigay pakinabang sa kabuuan of the Filipino people ng mga Pilipino by providing sa livelihood pamamagitan ng and helping pagbibigay ensure ng, employment? kabuhayan at matiyak ang kanilang hanap buhay. Ayan. Yes! 82% din. 82% din. Oo. Yan po yung sa AKAP. Sa tupad. Sa AKAP, ito yung medyo controversial talaga, yung AKAP. Ang AKAP po yung tulong o ayuda do sa mga kapos ang kita. Kapos ang kita. Nagtatrabaho na. May trabaho pero kulang ang kita. Yung una, yung 4Ps, ito talaga yung mga wala. Walang pinagkakakitaan. Yung tupad, ito naman yung mga pinagwawalis, karamihan. Yung pinagwawalis. Yung kaya nga kailangan ng palitan ang mga kalsada dahil nabakbak na kawawalis. Walis. At lumakas din ang benta ng walis. Ng walis din. Dahil pudpud lagi. Ayan.
Yan, yun yung So yung tupad. yung tanong dun sa kanina binasa natin sa Pantawid. Tsaka, Ganun din ang tanong sa AKAP. ayan, sa AKAP. Ito ba nakatutulong? Oo. Helpful or unhelpful Ayan. sa financial stability ng mga Pilipinong nasa laylayan? Ang sumagot po ng helpful ay 81%. 81%. At ang nagsabing hindi helpful ay 10% lamang. Oh, tingnan nyo na yan. Oh. Malaki to. Malamang gaganahan yung mga namimigay nito. Oo. Talaga. Ayun. Yan Lalo po na ang ngayon. survey. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Oras po natin, Achi, ahya. Mr. Jelom Tang, Lakyam, Diapsihon, 6:24 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Pagbebenta ng murang bigas ng mga LGU sisimula na sa susunod na linggo. Katiting na rollback bago ang Valentine's Day, umarangkada na. So na ni Pangulong Marcos, uunahin ang Senado bago ang impeachment trial laban kay VP Sara. Dalawang insiders itinalaga bilang bagong COMELEC commissioners. Publiko pinag-iingat sa pagbili ng pabango. Aba. At 3 tauhan ng HPG na nahuling gumamit ng EDSA busway, sinibak ng PNP. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Posibleng masimula na sa susunod na linggo ang pagbibenta ng murang bigas kasunod ng deklarasyon ng Food Security Emergency. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na bahagyang naantala ang pagkapalabas ng murang bigas ng NFA dahil kailangan dumaan pa sa dokumentasyon ng ilang ahensya bago tuluyang ma-release ang mga ito sa mga LGU. Kabilang sa tinukoy ni Laurel na dadaanan ng proseso bago tuluyang mailabas sa mga ibebentang murang bigas ay ang FTI o Food Terminal Incorporated at LGUs. Sinabi ng kalihim na higit 50 LGU ang magbebenta ng murang NFA rice at sisimulan ito sa Metro Manila bago dalhin sa iba pang bahagi ng bansa. Umarangkada na ang katiting na bawas presyo sa mga produktong petrolyo 3 araw bago ang Valentine's Day. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, may 10 centavos kada litrong rollback sa gasolina, diesel, habang 30 sentimos naman ang bawas sa gaas o kerosene. Noong nakaraang linggo, tumaas ang presyo ng gasolina ng 70 centavos kada per liter, habang rollback naman na 1.15 sa diesel at 90 centavos sa kerosene. Hachi Edilinggo, Laktiampwa, 6:30 na ng umaga. Sa halip na pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos na daw po ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos sa July 21, posibleng simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang sinabi ni Senate President Cheese Escudero kaugnay ng nakabinbing impeachment complaint kontra kay VP Sara matapos na i-endorso ng mahigit 200 kongresista. Ayon kay Escudero, kung sa July 21 ang SONA ay ito na rin ang panimula ng trabaho ng 20th Congress at maaari ding simula na ang impeachment trial. Sinabi ni Senator Cheese na wala na ring rason para magpatawag ng special session pa sa impeachment trial ni VP Sara ang Pangulong Marcos na maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 buwan.
So ang sinasabi ni Senator Chis dito ay bagong komposisyon na ng Senado Bagong ano na. at ng House kung sakasakali. Ito bang mga prosecutors na to, lahat bang ito'y mananalo? Yun ang tanong. Paano ba yan? Kailangan bang ulitin yung impeachment? Yung filing na impeachment? Mukhang hindi naman kumbatsero sapagkat pagka inulit nila yon next year na yon. Yun nga. Yun na nga next year yun. na yun. Kasi sasabihin yung mga nagpumirma dyan kung halimbawa hindi nanalo. Ibang kongresista na yung nanalo. Hindi lang sa prosecutor kundi sa mga pumirma. Sa mga pumirma mismo. Sigurado meron na namang mga pagtatalo legal dyan. questions yan. Tama yun. Tama ka doon, kumbatsero. Ang galing nung pagkakatirada mo na yun. Ayusin ko lang. Wala pala akong kwelyo. So ang ibig sabihin ni parang ang nangyari pala inaapuran nyo kami Nung una sinabi niya June 2 kasi di ba? Inaapuran nyo kami Sige, sa July na. Aba, lalong tinagalan Lalong tinagalan. Ay, yun. Alas 6:32 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Nagtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng dalawa pang bagong COMELEC commissioners sa katauhan ni Attorney Noli Pipo at Attorney Maria Norina Tangaro Kasingal. Si Kasingal ang papalit sa pwesto ng nagretirong si Commissioner Socorro Inting habang si Attorney Pipo naman ang papalit kay Commissioner Marlon Casquejo. Nagpasalamat naman si COMELEC Chairman George Garcia sa Pangulo dahil kaagad itong tinugon ang kanilang panawagan na kaagad na magtalaga ng mga bagong commissioners kaugnay sa nalalapit na eleksyon. Alas 6:32 na umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agriing kayo, gising na. Nag-iingat ng isang toxic watchdog ang publiko sa pagbili ng mga mapanganib daw na pabango na posibleng ipanregalo ngayong nalalapit na Valentine's Day. Sa isang press statement, nagbabala ang toxic watchdog na Eco-Waste Coalition sa nagkalat na mga fragrance product na naglalaman ng tinatawag na reprotoxic ingredients. Reprotoxic ingredients. Sa pag-iikot ng Eco-Waste, ilang wholesale at retail stores sa Makati, Maynila at Quezon City ang nakita ng dose-ng mga pabango na naglalaman daw po ng mga mapanganib na ingredients. Batay sa report, Yan, ano? nagkakahalaga lang ng 75 pesos pakamura hanggang 300 pesos ang mga pabangong Bawat ito botelya na tila imitation ng sikat na brands na gaya nung naaamoy ko sa iyo minsan. Yung Bulgar. parang hindi pa bango yun. Parang Jarry. Parang Jarry. Jarry. Naging pabango na pala yun ngayon. Mapapalandag si Erwin Corpus niyan. Dapat Abante, meron din. Bulgari. Yun daw pong Lacoste. Naku, may Lacoste din. Versace. Naku, yan. At the Victoria's Secret. Buti na lang yung 75 pesos lang nalampala ito ngayon. Bira, ano daw yung baka naman sobrang nananakot lang yan. Hindi naman natin iniinom yan Hindi naman sa ginawang pag-aaral at testing ng mga produkto, lumalabas na nakakaapekto ang mga ito sa reproductive system ng tao. Yung chemical na yon. Yung chemical na, ano ibig sabihin? Dapat pinaliwanag to. Mother, ito ba ibig sabihin kung ikaw ba dating baog, magkakaanak ka? Dahil nakaka-apekto Nakaka-apekto sa reproductive health. O kaya naman kung dating hanip kang mga anak, kailangan magpabango ka lang nito. Matitigil ka sa panganganak. So hindi ka na kailangan magpakapon. Hindi ba? Baka ito na ang sagot sa ating problema. Bihira naman. Dapat klaruhin ito. Sa population explosion. Di ba? Ito pa. Ito daw po ay nakaka-apekto din sa hormonal functions at allergic reactions. So, may Nakaka-allergy. Yun. Alas 6:35 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Sinibak sa pwesto ang 3 miyembro ng PNP Highway Patrol Group dahil sa pagdaan sa EDSA busway at inutusan pa ang mga traffic enforcers na itigil na ang operasyon o panguhuli sa pagdaan sa EDSA busway. Ang tindi nga naman ito mga pulis na ito, mga HPG na ito.
Ayon pa Police Lieutenant Nadame Malang, spokesperson ng PNP-HPG, mismong si Brigadier General Eliazar Mata ang nagutos ng masusing investigasyon sa insidente dahil sila ang dapat na nagpapakita ng magandang example sa mga motorista. Sa viral video, ito, yung convoy, Ang tindi rin itong mga nanguhuling iyak. Special, basta, yun. Oo. Biruin mo, naka-convoy na, may HPG na, hinarang pa nila. Yan ang parang si Rene Requiestas yan eh. Nanguhuli ng anak ng mayor. Sa viral video, makikita ang dalawang sasakyan na may kasama pang dalawang HPG escorts ang sinita ng SAIC. Habang binabaybay ang EDSA busway sa may Ortigas northbound. Bumaba ang dalawang police escort at sinabing sinadya nilang dumaan. Aba? Sinadya talaga naming dumaan sa EDSA busway para ipaalam ang utos ni PNP Chief Romel Marbil. Doon na disgrasya. Naitigil na ang operasyon na yan ng SAIC. Dahil rush hour at lumilikha lang ng matinding traffic ang kanilang ginagawang panguhuli. Yun. Sibak sila ngayon. Sibak ngayon, pambira. Kung ako sa kanila, sinabi ko na lang yung totoo eh. Talaga. Ano ba yung pwedeng to? Nabalitaan kasi namin, ang plano ng MMDA, tatanggalin na tong EDSA busway. Bago man lang tanggalin, malasap man lang namin dumaan dito. Baka kaya yung akala namin tinanggal na eh. Sabi na MMDA tatanggalin eh. Hindi pa ba tinatanggal? Sir, hindi pa ba tinatanggal? Ayun, magtatanga-tangahan ka lang. Nako, susunod. Kayo naman ito, kumbatsero, ang HPG at ang PNP, sibak ka agad yung tao nilang aksyon ngayon. Yung ibang mga dumaan dyan, ano nangyari? Hindi naman abuso yun. Nag-asorry na nga eh. Saka hindi naman siya nagmamaneho eh. Ang tinutukoy po natin ay si Congressman Ralph Tulfo, mga kaibigan. Pero hindi daw po pang-abuso yun. Pag gano'n. Ayos lang yun. Kahit alam mong bawal. Ayos lang yun. Basta, sabi ni Idol, walang problema. Ayun. Basta sinabi ni Idol, ayos na sa atin yun. Ayun. Susunod! Tito Boy! Ako, abangan po nyo at itong si Edniel Parosa at si Val Gonzales ay nangahunting ng mga baklas. Aba? Parehong barako tong nangahunting ng mga baklas. Mga nambabaklas. Sa San Juan at Quezon City. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:38 na umaga. This time check is brought to Ay, Magada morning! Ano bang araw today, kumbatsero? today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Metro Manila ngayon. andito na sila. Unahin natin ang nagbe-birthday, magbe-birthday pa lang. Magbe-birthday sa Biyernes. Pero ngayon pa lang daw ay magpapakain na sa mga reporter sa Quezon City Police. At saka sa Quezon City Circle. Kumanta kayo kay Val Gonzales. Busog kayo ngayon. RH5 Val Gonzales. Coming Val! Happy Valentine's Day, Jerry at Anthony. Alam ba tayo dyan? Basta nandun ang Katunyings para maging venue ng iyong celebration. Ayan. Alam mo naman, ikaw pa. Isang Hindi nga raw malaman ng mga nakikinig at nanonood sa atin no isang araw na nag-uulat ka ng may kinalaman sa sunog. Kung sunog ang inire-report mo o ipinopromote mo yung Katunyings.
Ibe, ayos na endorser to si Val eh. Galing Ayos. Basta may libreng munggo ka sa Biyernes doon. Yun, ginatang munggo. Hindi, yung ginisang munggo. Ginisa, yung ulam. Akala ko yung pangminindal eh. Ito, munggong may Yung tinapa. ginatang totong. Ginatang totong. Sarap doon eh. Ang pinakasikat na katunying ay nandyan sa kahaba ng Bisaya, sabi nyo. Pero, Jared Anthony, wala ako sa Payatas ngayong oras na ito. Wala ako sa Payatas campsite. Kundi, eto, nandito ako ngayon sa harapan mismo ng Quezon City Grabe, Hall. basura. Ayan, kung Ano ba yan? makikita ninyo, inayos na nga ito, Anthony at Jerry inayos na nga ito dahil kanina nakabalagbag dito sa lugar na ito dahil kadarating lang nitong mga tauhan ng Quezon City Government, 11 iba't ibang mga departamento at ahensya ng gobyerno yung nagsama-sama para sa pag-arangkada ng Oplan na Baklas dito sa lungsod ng Quezon. Napakaaga nitong mga tauhan ng DPOS, Department of Public Order and Safety, maging itong mga tauhan ng Quezon City Transport and Traffic Management Division na pinangungunahan nitong si Ginoong Dexter Cardenas. Alas 3 pa lang na madaling araw kanina nang umpisahan itong Oplan Baklas dito sa 6 na distrito ng lungsod ng Quezon. Kaya ito yung makikita ninyo nakabalagbag dito sa harapan mismo ng crowds nitong Quezon City Hall, yung kanilang nabaklas na iba't ibang mga election paraphernalias. Meron pa akong nakikita rito, Jared Anthony. Nakita ko nung isang araw, personal, itong isa ditong tarpaulin. Iba yung itsura niya. Ang bata sa tarpaulin, pero ang tanda na rin sa itsura. Hindi ko alam kung paano ang ginawa rito. Sino yan? Bakit mo naman tinutukan sino yun? Siya ba yun? Sino ba yung tinutukan mo? Itong cameraman natin ay Ito, ang tinutukan, iba eh. Ang bira. Baka magulat sila pagka nakita nila sa personal, ano? Pag nakita sa personal, ang tanda na, pero dito sa kanyang tarpaulin. Patingin nga. Ito, hindi ko alam kung anong gagawin nitong cameraman natin, kung sinong itututok niya rito. Bahala na siya dyan. Ayan. Sino ba tinututukan mo? Mabira yung cameraman mo. Tama na, baka madimanda tayo dyan. Demanda tayo rito sa cameraman natin na ito. Lalapitan ko lang, Jared Anthony, si Ginoong Dexter Cardenas, ang hepe ng Quezon City Traffic and Transport Division. Sir, eto napakarami nito. Unang araw pa lamang ito. Paano natin mamimaintain? Si Jared Anthony ang kasama po natin. Tuloy-tuloy naman to, no? Hindi lang, magsimula lang itong araw na to, but this is the launching lang. And prior to this naman, meron tayong ordinansa from Quezon City na bawal yung mga tarpaulin sa mga public places, sa mga poste ng ilaw, sa mga kawad ng kuryente. Doon yung mga priorities po natin. Ang lawak ng Quezon City, sir. Ulitin ko lang yung tanong ko, paano natin mamimintin ito hanggang sa buong panahon ng eleksyon? Meron tayo na talaga mga iba't ibang departamento na kasi sa mga iba't ibang distrito sa 1 to 6. So nakatuko na yung mga department concerned ng Law and Order Cluster na nakatutok sa bawat distrito. Ang ating mga angkor, sina Anthony at Jerry, ay may karagdagan pang mga katanungan. Go ahead, Jared Anthony. Isa lang, partner. Bakit ngayon lang ginawa yung Oplan Baklas? Yung Oplan Baklas na launching po ay yun po yung kautosan ng COMELEC na ngayon lang po magsisimula yung kanilang operation sa mga national candidates, party list. Sa local government naman po, meron tayong ordinansa. Kahit wala pa yung launching tong araw na to, ay nauna na po kami nagbabaklas araw-araw din po. Dati na po kami. So, dati na pala. ito lang yung grand launching lang ngayon para may ipaalam sa publiko na merong ganitong mga programa ng COMELEC at ang Quezon City Government when it comes to mga tarpaulins po. Oo, kasi yung pinapakita ni Valjan kanina at nung cameraman namin puro mga local candidates yung nandiyan Sabi siguro baka sabihin ng mga local candidates, hindi pa naman kami nangangampanya. Opo, tama po, pero nasa public places po kasi yung ordinansa pong ginagamit po natin is yung mga
bawal na lugar na doon nila pinaglalagay. Mga Happy Fiesta, mga Merry Christmas, doon pa rin po. Oo. Yun po yung mga nakuha natin. Ayun. Okay, sir. Basta kailangan consistent. Consistency is the best policy. Salamat po. Okay, tama po kayo. Okay, maraming salamat. Si Ginoong Dexter Cardenas, ang hepe ng Quezon City Transport and Traffic Management Division, na madaling araw pa lang ay sinagawa na itong operasyon na nagpapaklas dun sa mga election materials na nakakalat sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Quezon. Ako si Val Gonzales, DJ Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. Andito naman si Edniel Parosa na nasa San Juan. 52, Edniel Parosa. Kami na Edniel. Wala pang araw kanina, wala pang pagsikat ng araw, umarangkada na rin ng napakaaga itong pagbabaklas ng COMELEC sa mga campaign materials na wala sa tamang sukat at wala sa tamang pwesto dito sa City of San Juan. Maagang sinuyod ng poll party at mga tauhan ng MMDA kasama yung nilang mga representante mula LGU at pulisya itong kahabaan ng N. Domingo Avenue hanggang sa border ng City of Manila doon sa SM Center Point. Ayon kay Attorney Flor Marie J. Kabakungan, election officer ng syudad, bawang mga nasa pampublikong lugar gaya ng poste at sidewalk. Ang marami o majority sa kanilang mga nakitang lumabag na mga tarpaulin, mayroon din namang tinatawag itong COMELEC, nakita natin kanina, hindi binaklas. Ito'y dahil nakapaskil itong mga ito sa common posting area. Kaya lang, itong isang tarpaulin ng isang party list group, kahit nasa tamang lugar, gaya ng common posting area, tinanggal pa rin ng otoridad dahil wala naman siya sa tamang sukat, oversized, lampas doon sa 2x3 feet na itinatakda ng COMELEC. Pakinggan natin si Atty. Kabakungan. Kung mapapansin niyo po, itong mga maliliit, yan po yung in-accordance with the rules. Kaya lang po, itong tinanggal natin sa taas, oversized po siya. Okay. So kahit nasa common postal po siya, pero oversized, kailangan po tanggal. Pagsikat din ng araw, mga alas 6 ngayong umaga, tinapos din agad ng COMELEC at ng MMDA itong Oplan Baklas, lalo't hindi naman kalakihan itong N. Domingo Avenue, at kapag humihinto sila para mag-operate ay bumabagal din yung daloy ng mga sasakyan. Halos isang truck din yung kanilang nagamit kanina doon sa pagkarga ng mga illegal campaign materials hanggang doon sa border ng Maynila sa may Santa Mesa Bridge. Pero maliban dito sa San Juan City, kanina kasabay ng operasyon sa Metro East ay nagsimula na rin ang Oplan Baklas sa Barangay Santa Lucia sa lungsod ng Pasig. Kanina lang galing tayo sa Mandaluyong City pero wala tayong naabutan doon na Oplan Baklas, bagamat nag-advise itong Commission on Elections. Malalaman natin yan sa mga sunod na araw dahil tuloy-tuloy itong Oplan Baklas ng COMELEC sa loob ng 70 araw na campaign period ng national candidates. Kaya lang, Edniel, ganyan lang bang aatupagin ng COMELEC, magbababaklas kung meron talagang mga illegal na naglalagay sa mga illegal na hindi otorisadong lugar, tapos may mga oversize. Wala ba silang hahabulin dyan? Wala ba silang popusasan dyan? Okay. Narinig ko kanina kay Boy G, kasama niya si COMELEC Chairman George Garcia sa Maynila. Parang may taning na ibinigay si COMELEC Chairman doon sa mga kandidato na once hindi pa rin tanggalin itong mga, kasi identified naman sila yung mga pangalan at pagmumukha nila. Kapag hindi natanggal itong mga poster nila sa mga maling lugar sa isang taning na ibinigay ng COMELEC, doon sila kakasuhan ng full body. Ayos. Yan ang latest mula rito sa Eastern Metro Manila. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2.
Oy, binabati din pala ni DE Aris Ramos at saka ni DE Magiting Cruz si Ninong RD Dong Tolentino ng happy birthday. Ayun. Belated happy birthday. Belated happy birthday. RD Dong. At ang sa mga taga Patola. Sa mga taga Patola, Talugtog, Nueva Ecija, meron nung nagbe-birthday dyan sa inyo, si Nanay Lorna Kakal. Aba. Siya po'y 66 anyos na ngayon sa kanyang kaarawan at siya po'y nangungumbida para sa isang masarap na pananghalian mamaya. Magdala ka na ng miswa dahil may patola na dyan. Kaya nga, miswa na lang ang kulang. Miswa na lang ang kulang. Patola, saka isang dakot na hibe. Ayos na. Ayos na yun. Nanay Lorna Kakal, happy birthday. Binabati ka ni Joanne at ni June. Ayun. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Manghingi tayo ng bigas sa NFA. Si NFA Administrator Larry Lacson ay kalalanding lang. Saan kaya siya lumanding? Sa lugar kaya? Administrator, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying, Ka Jerry. Magandang umaga. Nasa Butuan ako ngayon. Layo nyo pa. Agusan del Norte, Butuan. Butuan City. Kumusta ho panahon dyan? Hindi ba umuulan? Hindi pa naman po, Katunying, at medyo malamig-lamig pa dito. Hindi naman umulan. Maganda panahon. Maganda panahon. Very good. Okay, isang mabilis na tanong. Gaano po ba karami ang bigas nyo ngayon sa bodega? Sa ngayon ho, mas lalo pang dumami yung ating bigas na milled rice na, no? Opo. Nasa 770,000 bags na po nationwide. Nung last time mag-uusap, parang nasa 700 lang. So nadagdagan ng 70,000 bags ito. And madadagdagan pa po ito dahil continuously milling tayo. Pinapa-mill all ko ito para ho maging bigas lahat. Yung pong bigas at saka yung palay, gaano in total kung yung pong bigas at palay na total kung magigiling na lahat yan, ang lahat po ng yan ay nasa 288,000 metric tons na. Kung katumbas mo, almost 5.8 million bags ng 50 kilos. Na 50 kilos. 50 kilos. Opo. Okay. Eto Dami yan. Ito na ang tanong. Kailan nyo po isasalya yan? Kailan nyo ibebenta sa mga LGUs? Tama po, no? Kami po ready anytime. Basta po meron ng ready na LGU na kumuha, pwede na po kami. Okay. Po mag-declare ng security emergency anytime po. Opo. Meron na ho ba? Meron na ho bang nakipag-coordinate sa inyo ng mga LGUs? Marami na po. And in fact, sabi nga ni Secretary, kasi meron kami sariling listahan na nagko-coordinate kami. And ang DA din, nagko-coordinate din po yung kadiwaan nila. So sabi ni Secretary, mga nasa 50 na daw po yan. No? So tingin ko nga po, nasa 50 na po yan na nag-signify ng intention. Opo. Paano ho ba yan? Kailangan ba kaliwaan yan? Cash on delivery o cash upon pick up? Mas mainam po sana, gano'n, ano? O pwede consignment. Pwede ho bang consignment yan? Yung consignment, kasi po ganito, no? Si GOCC din natin, si FTI, si Food Terminal Incorporated, is also a major player. Hindi para lang mas maganda ang pagkakakamada nito sa pag-release sa merkado. Isa po siya sa pwedeng mag-arrange ng consignment sa mga LGUs. Parang si FTI, babayaran niya sa amin and then siya nang bahala ho sa mga LGUs, no? Kasi sa totoo lang, Katunying, Ka Jerry, yung ibang mga LGUs na nakausap na, medyo wala po yata silang pondo para dito. Uutangin. Pwede, parang gano'n na po, consignment, no? Kukunin muna, pag nabenta, saka sila magbabayad. Yun po yung tinitignan arrangement ni FTI para sa kanila. So, yan po, opo. Tatawagan ko na si J-Lo, si Joseph Lo ng FTI. Si J-Lo, tama. Si President J-Lo, Joseph Lo ng FTI. Sabihin magbayad na sa inyo tapos sila na lang dispose sa mga LGU, ganon. Teka muna. Magkano po ba nyo ibinebenta?
Kami po, ibebenta namin, let's say kay FTI, kung si FTI ang kukuha, at saka kung LGU man yan, 33 pesos po. And then, dapat po ipasa yan sa publiko, sa mga tao ng 35 pesos. Yun ang po yun ang SRP. Ano? Tama po yun, SRP. Para wala pong sobra-sobra yung kung mga yung 2 pesos, pambawi gastos lamang Pambawi po nila. gastos, Kahit opo. paano, pambawi gastos. Opo. Okay. Pwede po ba na ang LGU ay dumiretso na po sa inyo at hindi na po dadaan sa FTI, pero consignment hindi ho pwede 'yon? Sa amin po, diretso, hindi po talaga. Opo. Mahigpit po pala ang NFA. Credit is good, but we need cash. May nakalagay ho bang ganun doon sa NFA? Mukhang magpapalagay na ako. O kaya, bawal utang ngayon, pwede bukas. Sabihin ko wala po akong pansweldo, cash muna. Opo, hindi, totoo po yun. Natatawa lang tayo, pero ganun talaga. Kailangan na yung maganda ang cash flow ng NFA. Opo. Okay, ang susunod na tanong, kapag ka po ba ang LGU, may pambili, may cash naman siya, may cash siya. Tapos dumiretso po sa inyo, nagbayad po kagad sa inyo. Sabi nga natin, kaliwaan. Pwede po ba sabihin ng LGU na dito na lang sa NFA namin ipabebenta? Total, kung Quezon City naman yung warehouse, halimbawa, dito na lang po namin papipilahin yung mga constituents namin. Magtayo na lang kayo ng stall dito. Pwede ba yun? Sa bodega mismo ng NFA? Okay, ganito po, no? Sa tingin ko po, that's workable. Basta kung magpadala ng tao, may tao sila, na magmamando niyan, wala naman po tayong nakikitang hindrance dyan. Kung meron man tong ganong LGU na gustong arrangement na ganyan, no? Kasi po, kaya po naiisip natin yun na administrator, kasi 33 pesos, baka yung 2 piso, malaking bagay pa rin yung gastos sa hauling, logistics, etc. Sa tao. Pero kung dyan na, diretso, 33 pesos din, mabibili ng consumers. Tama po. Napakagandang punto po nun kasi talagang yung 2 pesos, kanya lang po natin nilalagay yon na parang pwede nilang ipatong is kasama po talaga yung logistics cost. So yung paghakot pa lang ng bigas, may cost na po yun. Pagkarga, pagdiskarga, tama po kayo. Kung dun na, diretso, that can be worked out. Ang atin naman is, ang end goal is makarating sa tao yung bigas. Dito po ba, for example, sa Metro Manila po, saan po ba kayo may bodega? Ang bodega po namin ay nasa Valenzuela. Meron din po kami sa Antipolo. Okay? At ang isa po nasa Cavite na, medyo malayo. So yung mga nasa Cavite, doon na po. Sa pinakamalapit po dito sa Quezon City po wala? Quezon City po kasi itong mismong opisina natin, hindi na po ginagamit as bodega ng bigas. Saka ang ganda ng building nyo, hindi bagay gawing bodega eh. Opo. Ang opisina na lang po siya ngayon. Pag binenta na ho ba yan, halimbawa nakuha na ng LGUs, LGU na magbebenta, sila na bahala, sila na kung magkano, kung pwedeng bumili sa kanila ng maramihan ang isang consumer o isang pamilya, o kayo pa rin na nagsasabi na dapat limitahan nyo lang sa ganitong sako o kilo ang mabibili? Pag ganito po yan, no, kapag nai-release na po namin sa kanila, sila na po ang bahala mag-set ng rule nila. Kasi alam naman natin kung LGU ka, you want as many people as you can na maserbisyuan. Wala po yun, no? Wala bumuwa dyan kasi kinabahan akong bigla dun. Halimbawa, may enterprising na mayor, bumili sa inyo ng 100,000 bag ng bigas, 50 kilos. Sa 33 pesos. Sa 33 pesos. Enterprising nga. Tapos nagpapila din naman siya doon, nagbenta kunwari ng 33 o 35 pesos, pero yung kalahati noon, say 50,000 bags, ibinenta niya ng 40 pesos sa isang kaibigan niyang papalitan lang ng sako, at saka ibebenta naman ng mas mahal nung kaibigan niya.
mukhang theoretically pwede po mangyari, no? Pero yung mga rules po natin, siguro I'll explain further, no? Una po, kailangan ang ipambayad nila government check. Sabihin, galing po sa kaban ng gobyerno. At kung cash naman, kailangan may certification and notaryado na galing po talaga sa pondo ng gobyerno, no? Kasi mahirap po 'yun na ang pera nang galing sa private ay talagang baka ho mangyari yung sinasabi ninyo. Konti lang ibenta at yung iba ay kinomersyo na. Tapos pangatlo po niyan, meron po kaming hihinging report kasama po sa MOA. May MOA po na meron po silang report na saan po na-dispose to, ilan ang na-dispose. Mga ganun po. Mayroon naman ganun po. May safeguard. Alam nyo naman na pasensya na kayo at minsan nawawalan na tayo ng tiwala doon sa ibang magagaling okay, last na lang. Ano po bang quality ng bigas na yan na inyo pong nagiling at ready to be disposed? Nga po, pinagmamalaki po natin yan, yung quality natin. Kasi ang mga ginigiling natin halos sa ngayon ay yung mga magandang nabili natin noong summer crop. Alam mo naman, Katunyi, Jerry, kapag summer crop, magandang bigas, magandang palay yan. So yan po yung halos nagigiling natin. And at the same time, may very strict instruction ako sa ating mga tao sa field. Tignan at bantayan ang mga private millers, ang millers natin, at walang switching na mangyayari. Kung ano yung kalidad na maganda, yan ang lumabas. And at the same time, kung talaga namang medyo merong pangit, no? Hindi naman natin ma-perfect po yan kasi crumble po ang bili natin, di ba? Pag sinabi ko po na, at hindi pumasa, sabi ko, wag niyong i-release sa merkado. Wag niyong i-release sa LGU o sa FTI kapag pangit. Sabi niyo yan, hindi pwedeng mag-release tayo ng pangit sa merkado. Di ba may tinatawag na 5%, may tinatawag na 5% broken, ganun? Yan po ba, ganun lang din? Ganun kaganda? Hindi po. Masyado pa po tayong malayo doon sa 5% broken. Tayo po usually 25% broken. 25%. Okay na po yun. Okay na po sa akin yun. Okay na po yun. Malayo pa po tayo doon sa 5% kasi po rumble po kasi ang ating binibiling palay. Iba-iba po ang size. Basta magiging kanin. Sa isang ulma. Basta po magiging gan. Magkano ho bili nyo niyan dati? Itong mga i-dispose na yan, magkano hong bili niyan sa mga magsasaka? Last year po, nag-average tayo ng 27.34 per kilo. Ng palay last year po yan. Opo. So, kanya tuwan-tuwa po ang mating... Taas nun, 27? Mataas po yun. Pag na-dispose na ho yan, at syempre, kailangan nyo mag-imbak ulit. Replenish. Magkano magiging bilhin na ulit ng NFA? Sa ngayon as we speak, nasa 23 to 24 pesos per kilo po tayo. Kung kumpara naman sa private traders, minomonitor naman natin yan, sila po nasa 19 pesos. No? Ganda pala ng NFA. Pinakamataas, 20. So, lagi po nating tinataas ang atin ng at least 4 na piso, ganun po. At least makinabang po ang magsasaka. Okay. Ayun. Administrator, salamat po sa inyo, At yung mga paliwanag nyo na yun medyo nakakagaan ng loob. Isa na lang, may pahabol pala ako dito. Ang NFA po ba yung mga nasuspinde, balik na talaga lahat, balik na sa trabaho lahat? Opo, lahat po sila ay nakabalik na sa trabaho, Nakapwesto na po at yun, wala na po tayong problema doon. Sa personnel, wala nang problema sa personnel. Okay, thank you, Administrator. Maraming salamat. Magandang umaga po. Si Administrator Larry Lacson ng NFA. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Kapopoy, 13 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Operation Baklas ng COMELEC umarangkada na. Campaign period para sa national positions umpisa na ngayon. Ayuda program ng gobyerno pinakikinabangan ng mayorya ng mga Pilipino ayon sa SWS survey. 50% ng mga Pinoy may kumpleto ng listahan ng 12 ibobotong senador sa midterm elections. Mga bank accounts ni VP Sara planong isabpina sa impeachment trial. Paglilitis sisimulan matapos ang sona ng Pangulo. Speaker Romualdez, ilan pang leader ng Kamara kinasuhan sa questionableng 2025 budget. At hospital scam, tinututukan ngayon ng PNP matapos maitala ang 19 na kaso. Yung meron pa hong natangayan ng 70,000 pesos. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world! Kami pong yung mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago tayo magbalita, mamigay muna tayo ng pera. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Narito na ang Bagong Lakas. Pumapagaspas! Nasa barangay Kaunlaran, sino kaya ang uunlad dyan? Uunlad ng limpak-limpak na 1,000 piso. Wala kay RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Yes, Kuya Tuming, Kuya Jerry, dito nga sa Barangay Kaunlaran, sa Quezon City, talaga namang malakas ang radyo ng bahay tindahan na ito ng Kainan. Tingnan mo yung radyo, luma na yan, pero... Saan ba nakapatong? Saan nakapatong yan? Nakapatong yan sa rep. Ayos, sir. Uy, may nakita akong dilata ron, no? Baka matagal na yan, baka expired na yan. Baka expired na yung spam, ha? Ayan, no? Ano yung nakikita mo? Yung pitch? Yung spam, yan. Ay, spam? Oo, nakadisplay. 2 taon na yan dyan. Bawal galawin. Bawal galawin display yan. Parang si Nanay Oreng lang. Nanay nanay nyo pag binuksan nyo. Pero hindi magagalit nanay nyo kapag ang kala nyo ganito. Tignan mo yung kala nila. Yung gamit use oil. Use oil. Yung pinagprituhan. Yung ginagamit nila pang mantika. Yung ginagamit nila na pang silap ng kanilang kala. Dala-dalawa pa yan. Anong niluluto ngayon? Adobong atay balunan. Wow. Nakasalang na atay balunan. Susunod anong sasalang dito sa kabila? Tinola. Tinola, di ba? Kompleto na. Pero hindi kompleto kapag hindi natin alaman kung sino yung masugid na tagapakinig dito. Pangalan ba, ate? Lizel. Si Ate Lizel. Ate Lizel, Lizel, anong apelido? Rojas. Ate Lizel Rojas, kamukha mo si Mar. Rojas. Kinikilig. Si Ate Lizel. Itabi mo. Itabi mo. Palagi kayo nakasubaybay sa T-Series. Opo, palagi po. Kahit matumal yung benta. Matumal ang benta. Hindi ba natumal? Hindi po, lagi ubos. Laging ubos. Maaga kami nagbubukas. Maaga nagbubukas nyo, ang pampasakit ng batok lahat ng handa nyo, May lechon kawali, may sisig, tapos may longganisa, may bangus. Ayan, sino nga paborito mga pinakikinggan pag umaga? Anthony Taberna and Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Eto meron kang 1,000 pesos. Yes, syempre, may kasama pa yan. May kasama pa yan na DZRH Grocery. Ito yan, para sa'yo. Ayan, Thank you. Maraming salamat po. Anthony Taberna and Jerry Baha. 2x2.
for dos! Ayan, dos for dos tuwing umaga. Salamat Kaya po. naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Diesel H. Baka kayo ng susunod nating winner sa Diesel H. Bagong taon, bagong lakas promo. Our number 6, Sugarwin Bata Alfaro, Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. At sa mga laging nakatutok sa DZRH, salamat po sa inyong pagsuporta sa DZRH. Kaya naman sabi nga ni Yuel sa kanyang patalastas, DZRH number 1. Pangunahing balita. 7:19 na umaga, magbabalik po kami. Ang balitang ito. Alas 7:25. Nagsimula na po ang Operation Baklas ng Commission on Elections kasabay ng formal na pag-arangkada ng campaign period ngayong araw. Alas 5 pa lang na umaga ay nagtipo na ang mga tauhan ng poll body sa pangunguna ni COMELEC Chairman George Garcia sa Maynila kasama ang mga tauhan ng MMDA at Department of Public Service sa lungsod ng Maynila. Hindi para simulang baklasin ang mga campaign poster ng mga kandidato na labag sa pamantayan at regulasyon ng COMELEC at mga nagkakabit sa mga bawal na lugar. Napakadami na, ang kapal-kapal na sa kakapatong, kaya na po private property yun, basta may pahintulot yung may-ari ng bahay. The most na tatanggalin natin yung nasa poste, nasa kawad ng kuryente, nasa mga puno, nasa public places, tatanggalin po natin ang lahat po yan. Iiwasan natin basta yung mga binanggit ko upang hindi rin magreklamo sa atin. Si chairman na yata ang pinakabatang chairman na nakilala natin kaya energetic. Parang hindi na yata natutulog. Hindi na natutulog. Napansin mo kung ba, Chero, mga chairman ng COMELEC na mga nakaraan. Andyan yung Munsod, andyan si Melo, Justice Melo, andyan si Abalos. Mga maedad na eh. Pero ito, bata. Ito, alas 5 ng umaga, nasa kalsada. Talaga. Matulog ka naman. Puntahan nga natin si Boy Gonzales. Malaman natin kung gaano ba karami yung napuntahan na lugar ang napuntahan ni Chairman. Ni Chairman kasama ang mga taga-COMELEC dyan sa Maynila. RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Anthony, Jerry, hindi nakasunod sa guidelines ng COMELEC ang ilang kandidato sa tamang paglalagay ng campaign na poster. Ito ang napunan ni COMELEC Chairman na George Erwin Garcia sa sinagawang offline na baklas sa S. Lopez Boulevard, Tondo, Manila kanina madaling araw. Pinangunahan ni Garcia pagbabaklas sa mga poster sa mga puno, maging sa poste ng kuryente na napakahirapan niya nga tanggalin. Ayon kay Garcia, tama ang size ng poster pero hindi tama ang pagkakalagay sa lugar. Babala niya ng COMELEC sa mga kandidato na kapag hindi pa tinanggal ang mga campaign poster na hindi tama sa tamang lugar, ay pagharap sila ng election offense. Pakinggan natin si Chairman Garcia. Ang hirap kong tanggalin yung mga campaign materials na nilagay nila sa mga poste. Makakasugat po talaga kasi yung mismo mga kawad o yung mga alambre na nilagay talaga makakasugat at napakahirap tanggalin po. Talagang kakailanganin yung 2 tao para lamang natanggal yung mga nagkinabit nila. Yung pagkakadikit po ng mga materials, lalo na sa mga poste, ay ang ginamit po yung scotch tape na napakahirap pong tanggalin. So ang sa atin po medyo irresponsible candidates naman po. At yan po yung utang natin sa ating mga kababayan na lagi po tayong tatalima sa kung ano ang patakaran ng Commission. Kaya nandyan pa yung mga ilang materials hindi natanggal. Amin po silang susulatan yung mga involved na political parties, party list o kaya mismong kandidato. At kakasuhan namin sila pag hindi nila tinanggal within a period of 3 days. Yan po hindi warning, tutuhanan po ito na kampanya. Kaya po disqualification, election offense, yan po ang kakaharapin ng mga matitigas ang ulo. Ito si Boy Gonzales. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Boy Gonzales. RH29. Ito naman. Samantala, tingnan naman natin dito sa Pasay. Meron din bang operation Oplan? Meron din bang Oplan Baklas? RH15 Giselle Recaport. Coming, Giselle!
Katunying unang araw pa lamang ng Oplan Baklas ng Commission on Election, pero isang truck na ng mga illegal na campaign material ang pinagbabaklas dito sa lungsod ng Pasay. Patuloy na iniikot ng grupo ni Willard Dapanut, ang election officer ng District 1, at Atty. Alvin Jantugas, ang election officer naman ng District 2 ng Pasay, ang kahabaan ng Aurora Boulevard hanggang dito sa EDSA Malibay. Sumambulat sa kanila yung sangkatutak na illegal campaign poster sa mga pampublikong lugar kabilang sa mga poster ng kliyente, waiting shed at tulaya. Naglalakihan yung mga campaign poster na yan na binaklas ng mga tauhan ng COMELEC sa mga hindi naman designated common poster areas. Pinayuhan naman ni Atty. Tugas yung mga kandidato sa pagkasenador at party list group na sumunod sa mga patakaran ng poll body, lalo doon sa mga pagpapaskel o sa pagpapaskil ng kanilang campaign material sa mga itinakdang lugar. Pakinggan natin si Atty. Tugas. Mag-post lang din tayo ng ating mga local propaganda na itinalaga ng COMELEC, pamilya mo ilang common poster area. At sa mga lugar, sa mga pampublikong lugar na hindi itinalaga bilang common poster area, ay aning po itong tatanggalin. Ayun. Sa Oplan Baklas yung mga tauhan ng Philippine National Police para magbigay ng seguridad, Metropolitan Manila Development Authority, DPWH, DENR at may mga observer din mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting at National Citizens Movement for Free Election. Mauubos pala yung mga kandidato kapag ka talagang tinutuon ni Chairman. Yun, no? Tama. Lahat pala no? Simut na. Ang nakitira na lang dito, halos ka, Jerry Katuning, yung mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Oo, dahil pwede pa sila. Pwede pa silang lumabag sa batas. Pero dapat pagsanayan na ng pagsanayan na ng ating mga kandidato 'yan na wag maglalagay sa mga bawal na lugar. Ang pangit eh. Ang buti sana kung yung iba gumanda ang itsura, sabi nga ni Val Gonzales kanina yung pinaka picture yata nung high school yung nakalagay ang tanda na. Teka muna, yung mga posters ng mga local candidates kahit nasa bawal na lugar, hindi nila tinatanggal. Wala pang tinatanggal dapat lahatin na yan kasi kandidato o hindi bawal nga yan. Bawal nga di ba? Wala pa tayong pinagbabaklas sila kasi sabi nga kanina ni Atty. Tugas, magsisimula pa yan pagpatak ng Marso 28 kung di yata. Teka muna, Giselle, kapag ka ba ikaw ay kandidato, naglagay ka kung saan hindi naman tatanggalin ng City Hall? Sorry Alimbawa, kahit na kung ikaw ay kandidato, tapos ay naglagay ka dyan, kung local candidate tapos ay naglagay ka ng poster mo o streamer mo, hindi tatanggalin ng City Hall? O hindi na ba hihingi ng permiso sa City Hall? Hindi ako diyan sigurado kung kailangan pa ng permiso sa City Hall ka, Jerry. Una na kasi. Alam mo kung bakit ganun ang tanong ko? Kung bakit ganun ang tanong ko? Kasi halimbawa, yung Katunyings na restaurant, nilagay ko yung mukha ko doon sa mga poste, babaklasin ng City Hall Bakit? Sasabihin nila, kailangan kumuha ka ng permit dahil espasyo yan, advertising yan, may departamento in charge dyan. Sana kung ganun sila kahigpit sa mga negosyo, ganun din kahigpit dito sa mga politiko. Dapat ganoon. Oo, dapat. Jerry, mamaya lilinawin din natin yan doon sa mga election officer dito sa District 1 at District 2 ng Pasay, Jerry Katunying, kung kailangan nga ba at dapat din, lalo na karamihan nga doon sa mga kandidato, mapalokal man at nasyonal, talagang lumalabag doon sa mga itinakdang common poster areas ng Commission on Elections. Dyan ba sa Pasay, may lalaban ba kay Mayor Cuneta? Meron ka. yung kanilang si Mayor Pablo Cuneta ba? Hindi, si Piwi Trinidad na. Oo nga pala. Ni Mayor. Paano? Yung kanyang konsehal ngayon, ang makakalaban niya ngayon sa gano'n. Sinong konsehal? Oo. Si Manguera, si Wawi Manguera, ayan. Wawi Manguera. Nag-iisang pumasa sa nakalabanin ang mayora ng lungsod ng Pasay.
Dahil talaga bang oposisyon yan? O baka kakampi rin ni Mayora yan? Masabing may laban. Minsan kasi nakakapagod nang wala kang kalaban. Baka sabi lang ni Mayor, ay, tumakbo ka nga para may kalaban naman ako. Mahirap ka na shadow boxing. Isa yan. Sa dalawa lang silang magkalaban, malalaan natin kung ang Mayora Amy pa rin ba ang mananalo sa darating na eleksyon o malaki yung laban nitong si Wawi Manguera, ang kasalukuyang konsehal dito sa lungsod ng Pasay. Okay. Thank you. Ito si Giselle Vicaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Ito naman. Samantala, halos 50% ng mga botanteng Pinoy ang nakapili na o may napipisil na sa 12 kandidato sa pagkasenador sa May 12 elections. Sa survey ng Pulse Asia mula January 18 to 25, lumitaw na nasa small to huge majorities sa Visayas 64%, Mindanao 72% at classes E 52% ang may kumpleto ng slate para sa senatorial elections. Sa nasabing survey, 14 na kandidato sa pagkasenador ang may statistical chance na manalo kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon. Kabilang dito sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Senator Bongo, dating Senate President Tito Soto, Ben Tulfo, Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla, Senator Amy Marcos, dating Senador Ping Lacson, Willie Revillame, Senator Bato de la Rosa, Mayor Abby Binay, dating Senator Manny Pacquiao, Camille Villar at Senator Lito Pinuno Lapid. Yan yung top 14. Top 14. Oh. Sipi-sipi mo, no? Anong rating nung pinaka top 14? Si Pinuno. Si Pinuno, teka, walang binanggit doon sa news item natin. Tingnan nga natin kung para malaman natin kung may habol pa yung mga number 20. Ganun. Tingnan nga natin tong si Pinuno, 37.7 pero number 14 na. Ano kung Bachero? 37. Ibig sabihin, mga dikitan itong mga nasa... Dikitan po itong nasa unahan. Kumbaga, kung ikaw ay susunod po sa kanila, Pangilinan, Abam Aquino, Hunasan, Benhur. Si Benhur, 24.8. 24.8, ano? Ang ranking niya, 16 to 18. Doc Willie Ong, 20.2. 19 to 21 siya. Meron kasing mga ranking. Bukod kay Erwin Tulfo na number 1 lang, wala siyang kaagaw. Ito sa 2 to 3, Senator Bongo, Tito Soto, tsaka Ben Tulfo. 2 to 3, 2 to 4. 3 to 8 ay sino ito? Si Ben Tulfo. Tapos 4 to 8 ay Pia Cayetano at Bong Revilla. Dalawa silang 4 to 8, ano? Dalawang 4 to 8. Sa 4 to 12, dalawa din sila. Amy Marcos at Ping Lacson. Ayan ha. Pero kapag tiningnan mo siya ng ayon sa pagkakasunod-sunod, si Senator Amy ay number 7, ano? Number 7. Kung titingnan mo yung ayon sa pagkakalatag ng Pulse Asia. Okay, tuloy. Tapos sa 7 to isa lang ang 7 to 13 si Willie Revillame. 7 to 14 ay 4. Ayan, yung 7 to 14 Bato de la Rosa, Abby Binay, Manny Pacquiao, Camille Villar, tsaka Lito Lapid. So, para mapasok ka sa top 14... 10 to 14 na pala si Lito Lapid. Sa top 14, Kumbachero, 37.7. Tinitingnan ko kasi itong sila Tol Tolentino, ay 19.3% siya. Andun na siya sa 19 to 21. Medyo mabigat pala babakahin ni Tol. Si Ipe, Senator Tol, 18.4, 19 to 21 din yung ranking niya. Tapos si Colonel Busita, 22 to 24. Pareho sila ni Marcoleta. 12.5% lang yun, Kumbachero. Si Manong Chabit nakasama pa rin. 11.4, ano? Kahit na umatras na. Tingnan nyo, kung naniniwala po kayo sa survey, titingnan nyo yung statistics dito yung probability, Kumbachero. Halimbawa, 90 days po ang kampanya. Sasampulan ko lang, halimbawa si Busita,
para makarating siya sa top 12 kumbachero, kailangan niyang ilaglag ang 10 kandidato na malalakas din naman. Andyan yung Villar, Lapid, Pangilinan, Aquino, Hunas. Ang bigat ng labanan ngayon, maniwala kayo. Masikip talaga. Sobrang sikip. Kailangan dito, sobrang galing mo at siyempre, sobrang visible ka. Lalo na sa media. Mayorya ng mga Pilipino ang nagsasabing nakatutulong ng ayuda program ang ayuda program ng pamahalaan. Sa isinagawang survey, kapwa ng Social Weather Stations at ng Pulse Asia, kabilang sa mga programang tinukoy ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, ang Tupad at ang AKAP. Sa resulta ng SWS, 90% ng mga respondent ang nagsabing kapaki-pakinabang ang 4Ps, 88% ang naniniwalang nakatutulong ang Tupad at 81% naman sa AKAP. Nasa 81% naman ang nagsabing kapaki-pakinabang ang Walang Gutom program at 80% ang nagsabing nakatutulong ang AIX. Samantala sa datos ng Pulse Asia, naniniwala ang 82% na nakatutulong ang 4Ps, 82% ang naniniwala ayos ang Tupad, habang 81% naman ang nagsabing nakatutulong ang AKAP sa mahihirap. Yan ang mga gaya nga ng nabanggit natin, baka nagpapalundag ngayon sa mga proponent ng mga ayudang ito. Samantala, marami pang gagawin ang mga senador bago mag-convene bilang impeachment court. Ito ang sinabi ni Senate President Jesus Escudero kasabay ng pag-aanunsyong pagkatapos pa ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos, maisasagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Escudero, unang gagawin ay padadalhan ng summons ang nasakdal. Oras na may padala, bibigyan ito ng 10 araw para sumagot kung hindi siya hihingi ng extension. Pero kung humingi ito ng extension, ay posible namang pagbigyan din. Maaari rin anyang humirit ng nasasakdal ng pagsusumite ng rejoinder o kanyang sagot laban sa mga alegasyon dahil sa karapatan niya ito. Malaki pa sa pina na impeachment prosecution panel ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang isa sa napagkasunduan ng 11 impeachment prosecutors upang maimbestigahang mabuti ang salin ng Vice Presidente. Kaugnay ito sa inihaing articles of impeachment kay VP Inday, isa rito'y para sa umano'y hindi nito maipaliwanag na iyaman. Plano nilang makipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council at Commission on Audit sa pagsasagawa ng investigasyon. Kailanman nakasalalay pa rin sa Senado kung papayagan ito ang gagawing request ng prosecution panel. Alas 7:42 ang ating oras. Sa ibang balita, nagbabala sa publiko ang PNP laban sa bagong tinatawag na hospital scam. Ayon sa PNP, sa bagong scam na ito, nagpapanggap bilang mga doktor o nurse ang mga suspect na target na mangikil sa mga biktimang nasa pagamutan. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Jane Fajardo, may 19 ng katulad na kaso nito, kabilang ang pinakahuling natangayan ng 70,000 mula sa isang pasyente sa isang ospital diyan po sa Makati. Sinabi ni Fajardo na modus ng mga ito na ang mangako ng discount sa mga pasyenteng nakokontak nila via text message. Pinag-aaralan ng PNP ay kung may inside job o pananagutan dito ang mismong ospital. At ang isa po sa tinitingnan po nila sir is possibility na maaaring may in-cahoots po sa mga hospital, how come makita po at malalaman po yung mga contact numbers po ng mga relatives po ng mga nakakonfine. So isa po yan sa pinag-aaralan po ng DCG at sa ngayon po ay hawak na po nila yung ibang mga ebidensya po that would help them confirm yung mga identities po. Meron talaga yan. Biruin mo, malaman yung contact number ng pasyente. Yes, inside yan, inside job tapos yan. alam kung ano yung sakit niya, alam kung magkano yung dapat niyang bayaran, kilala ko sino yung doktor niya. Ay, nako, kabisado yan, magaling yan. Susunod! Dito po! Sino itong magandang aktres na super silosa? Hindi raw mapigil ang sarili. Tinatalakan ng actor boyfriend sa harap ng kanilang mga kaibigan. Tingnan mo nga naman. At naniniwala ba kayo sa survey? Nakakausap natin ang may-ari ng Pulse Asia.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. This time check is brought to you by Pangunahing balita. Ayun, magandang umaga pala kay Kuyang Julius Imperio. Ate Ann, kumusta na po kayo? May mga bisita daw sila mula pa sa UK, US at Siargao na magre-reunion ngayon papunta ng Baguio City. Kuya Jomel, Ingat sa Boy biyahe, at Sister Cherry. Magandang umaga po sa pinakamabait daw po na nanay sa balat ng lupa. Si Nanay Amelia. Nanay Amelia, ingat kayo sa Baguio. Masyadong malamig dyan. Yung rayuman ninyo. Magdala kayo ng pangginaw, ha? Magdala kayo ng pangginaw. Kailangan yan. Jerry Barra at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Alas 7:50 na napakabilis ng oras, ano? Bilis ng oras talaga. Ang dami kasing mga advertisement ngayon ng mga politicians eh. Oo, kaya marami tayo, hindi na tayo magkanda-ugaga. Kausapin niya natin si Dr. Ana Tabunda, ang Research Director ng Pulse Asia. Dr. Tabunda, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga sa inyo. Ay, pasensya na kayo at naghintay kayo ng medyo matagal. Alam nyo na, maganda negosyo. Kayo po ba? Kumusta po ba sa mga research firms ngayon? Maganda rin po ba ang negosyo? Okay lang po. Okay naman po. Ito pong survey na inyong ginawa, January 18 to 25, is this a commissioned survey o ito po yung regular survey po ninyo? Regular survey namin to. Opo. So wala pong nagbayad. Diretsuhin na natin. Walang nagbayad sa inyo para gawin po ito, no? Hindi. Nag-subscribe lang sila. Ayun, yung subscription. Pagka po subscription, ano nga ba ay ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung share lang namin sa kanila yung datos, pero kami yung determine ng questions. Pwede sila mag-rider question. Pagka po may rider question, may additional po yon, ganon? May additional. May additional, okay. Tinitingnan po namin, ito pong resulta ng survey, halos sila din po ang nasa at least top 14, ano? Ma'am Dr. Tabunda, ito po ba ay ano ba nakikita nyong trend batay po sa mga survey na inyong ginagawa? Ang nalo yung mga karamihan dati rin mga kongresista. Yun po yung naboboto. Ito si Erwin Tulfo ang number 1. Opo. Tapos Senator Bongo ang 2 to 3, tapos dito ang ibig sabihin mga dati ring senador, ano, at ito nga yung sikat si Erwin Tulfo, congressman, ano. Pero yung iba sikat din naman eh. Bakit po nahuhulog sila sa Magic 12? May lang, piniprefer lang na iba kesa sa kanila. Ano pong meron ba kayong tanong na bakit nyo sila iboboto at bakit nyo sila hindi iboboto? Ganon? Wala po kung tanong. Walang paliwanag. Walang paliwanag. Mahirap kasing sagutin nyo sa survey eh. Kaya karamihan ng mga sinosurvey, pag gano'n natanong mo, ayaw na. Ayaw na. Parang inaabala mo na kailangan sila. mabilis lang. Sagot yes or no. Gano'n. Opo. Nabanggit ko na nga po, hindi lang naman sa inyo sa Pulse Asia, pati sa iba pang mga survey firms, na halos sila ito rin pong mga nasa magic at least number 1 to 14 ang nagpapalit-palit lang ng pwesto, Dr. Tabunda. Ano po ang impact nito? Anong ibig sabihin nito para dun sa mga nasa number 15 to 24? Wala na bang pag-asa? Kailangan nila talagang magsikap. Para na yung mga may pag-asa dyan siguro yung mga 15 to 20. Meron pa rin. So, pero hindi mo dapat mawala ng pag-asa. 15 to 20? Oo.
Pero yung 20 to 20 pataas, umuwi na. Uwi na. Doktora. Uwi na, sayang pera. Wag nang gumastos. Ganun ba, ma'am? Hindi naman susubukan pa rin yan. Nag-file sila eh. Opo. Dito ho sa itong mga ganitong survey, Ma'am Ana, ano ba ito? Meron na rin ba kayong pag-aaral na ginawa na ito'y may totoong bandwagon effect sa mga botante? Halimbawa, pag lagi kita namin lagi, si Senator Bong Revilla ang taas lagi sa survey. O kaya si Senator Abby Binay ngayon pa lang magsisenador pero pasok lagi sa mga survey. Boto natin yan. Meron ho bang ganong epekto sa mga botante ang ganitong mga survey? Sa tingin naman namin, hindi. Tingin naman namin umuboto lang sila ayon sa kanila. Hindi sila nakatingin sa kung sino na lumalabas. Oo. At yun naman ang mas tama, di po ba, Professor? Opo. Okay. Yung pong, ito medyo inihimay ko ng konti, meron pong mga nasa baba ng konti na ang awareness nila ay mababa. Halimbawa po, itong si Busita, no? Colonel Busita, ma'am, 36% lang yung awareness niya. Pero meron siyang 12.5% na voting for. Kaya nandun siya sa 22 to 24. Kung halimbawa po, turuan nyo nga po kami sa mathematics o statistics. Kung yung 36% po niya na awareness, maging 100%, meaning halos times 3. Magiging times 3 din po ba ang voting for sa kanya ayon sa kanyang conversion? Hindi necessarily ganun. Ano po ang pwedeng mangyari if more people become aware that he is a candidate? Tataas naman siguro ng konti yung kanyang voter preference. Voting for. Pero hindi times 3. Oo. Naku, parang sasabihin lang, kandidato pala to si iboboto ba? Hindi. Parang nakakapanlumo naman yung sinabi niyo. Parang gusto ko na nga talagang umuwi kung ako si Colonel Busita. Kasi gusto kong isipin na kung times 3 yung awareness ko, times 3 din yung voting for. Ang totoo nun, kung magta-times 3 din yung 12.5, halimbawa lang po 12.5 times 3 kumbachero, 37.5. Talo pa rin laglag pa rin sa top 12, ma'am Ay nako. Ano po ang susunod? Kailan po ang susunod na survey po ninyo? Meron pa ho ba? Meron ngayong February. Ngayon Feb. Tapos last na yon o meron pa before election? Meron pa March at April. Gaano po ka-importante sa tingin ninyo ito pong mga campaign ads na matindi na ngayon TV, radio at pati na rin po sa social media. Gaano ka-importante ito? Malaking bagay yan para manatili yung awareness sa kanila. Yung pong mga campaign sorties. Importante din yun. Pwede ba nating porsyentuhan kung halimbawa tatanungin kayo, mas magsosortis ba ako o magko-commercial na lang ako sa radyo TV? Mas effective yung commercial kasi mas wide yung nare-reach. Saka nakakapagod, ma'am, yung campaign sorties. Lalo na kung grupo kayo, 12 kayo, magsasalita kayo tigli 5 minuto lang. Tapos pagka ikaw pa yung huling magsasalita, umuwi na yung mga tao. Ayun, makinig kayo kay Professor Tabunda na kung may pera din lang kayo dyan, gamitin nyo na sa DCRH para kumita naman kami sa inyo. Dr. Tabunda, salamat po. Kumusta po kay Dr. Holmes? Thank you po. Salamat po. Maraming salamat po. Si Dr. Ana Tabunda na siya pong Research Director ng Pulse Asia. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DCRH. Pangunahing balita. Ay.
Ay, Kuya Boy Imperio at Kuya Obet Imperio at Kuya Boy Fabian. Wag na muna ngayong, bukas na lang kayo manghula. Kinapos kami ng oras as usual. Talaga, ganun talaga buhay. Tita Morley, bukas na lang Baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ay, Kuyang Eric Balcos ng Pagcor. Aba, nagpunta ka pala sa immigration kahapon, Yan ang mga naman yan. Meron ba siyang nakitang Pogo specialist? Ayun, oo. Kuya Bong Ariola ng PCSO. Pinagbabantaan nakauwi ka na ba? Pinagbabantaan ka na namin. Kuya Bong Ariola. Bong Ariola. Tandaan mo, Kuya Bong. Hindi ka namin tatantanan. Kumusta ba ang mga snow sa Japan? Sapporo. Happy birthday pala kay Kuyang Carlito Talens. Kuyang Lito, happy birthday po sa inyo. At muli ay ang ating pagbati ng happy birthday kay Ninong RD Dong Tolentino. Lahat po ng mga gustong magpahabol ng regalo sa kanya, hindi nyo siya mahagilap, padala nyo lang po sa akin. Walang problema. Ayan. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Sunod na! Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Acute Stroke Unit ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by